AJ, ito ang mainit pa rin siyempre yung usapin dito sa budget na itong Kamara ay pinasa nila 6.79 trillion pesos for 2026. Pero bago nangyari yan, naging mainit yung usapin halimbawa dito sa bilyon-bilyong pisong unprogrammed appropriations. Paulit-ulit natin yan naririnig. Ganon din yung mga pork barrel, yung mga budget insertions. Una muna, pakipaliwanag sa amin, ano-ano ba yung ibig sabihin ng mga termino na yan? Simulan natin dito sa, ito yung mainit kasi yung unprogrammed appropriations. Ano ba yan? Sige po, maganda po na mahimay po natin yung Mm-mm. mga technical terms na ito. Pero bago po natin i-discuss yun, no, gusto ko po ipunto na yung issue ng corruption po kasi it's like a cancer sa ating government. No? Parang siyang sakit na malubha na kailangan po natin i-address. So ang role po ng civil society ay parang yung immune system natin Mhm. na lalabanan dapat yung corruption. No? So yung mga technical issues na ito, these are some of the forms of the cancer cell. Halimbawa, yung unprogrammed appropriations po. No? So may panawagan po si Akbayan Representative Shell Jokno na gawing zero ito. Mm-mm. And then, hindi po nag-agree ang House of Representatives dito, kaya hindi po nanalo yung proposal po niya. No? So bakit ba? Yung unprogrammed appropriations po na 243 billion, ito po ay standby fund. Ibig sabihin, pwede lang gamitin itong pondo na ito kapag nagkaroon tayo ng lubos o excess na revenue collections ang ating gobyerno. So, Mhm. ibig sabihin, kailangan yung inaasahan nilang tax collection mas mataas dapat yung makolekta nila doon sa target nila no, bago ma-activate ito. Kaso ang problema, so nag-analyze po kami ng budget in the past few years, no? Ang napansin po namin ay starting in 2022 po, napakalaki ng insertions dito sa unprogrammed appropriation. So magtataka tayo, bakit may insertions dito Mm-mm. kung standby fund lang naman siya, no? So noong 2024, lumobo po ng 700 billion yung unprogrammed appropriations. At nalaman po namin na nangyayari po ito dahil posibleng naglalagay po sila dito ng flood control projects. Dito po sila naglalagay ng pork barrel, no? At dahil yung items dito sa unprogrammed appropriations, hindi po siya itemized, no? Malaki ang possibility na may corruption, may anomalya, at may pork na nangyayari dito sa unprogrammed appropriations po. So, ang panawagan din po ng PBC ay gawing zero po talaga yung unprogrammed appropriations dahil nagiging avenue po ito for corruption, nagiging Mm-mm. avenue po ito for mga budget insertions po. Pero AJ, paano siya nakokorap kung pakipaliwanag lang kung dahil standby nga siya, 'di ba? Parang walang nakalaan eh. So paano mo siya bibigyan halimbawa, yung sinasabi mo up to 700 billion pesos, no? Saan mo kukunin 'yan at paano na napupunta 'yan sa sa mga tiwaling mambabatas? Oo, so magandang question yan. No? So yung unang paraan na ginagawa nila ay halimbawa yung insertions nila. Mag-i-insertion sila halimbawa sa AKAP or sa AIX or sa MAIFIP, no? Mga ayuda programs na pet project ng mga congressman. So gagawin sila ng insertion dito. Ang problema, kapag gumawa ka ng insertion sa budget, kailangan mo magbawas ng katumbas na Mm. halaga sa ibang item. So ang ginagawa nila ay dadagdagan nila yung insertion nila, tapos magbabawas sila sa ibang program. Halimbawa, dadagdagan natin yung MyFit, babawasan yung PhilHealth. Mm. Okay, yung bawas sa PhilHealth na yun, ang ginagawa nila, nilalagay nila sa unprogrammed appropriation. No? So, ibig Mm. sabihin nun, yung pondo na insertion nila, mapopondohan yun, pero yung ibang programa ng gobyerno, posibleng mawalan ng pondo. So, ito po yung nangyari dito sa infrastructure. Halimbawa, maglalagay ng dagdag na insertion sa flood control, ang ginawa nila ay binawasan nila yung priority programs ng Department of Transportation. Mhm. Halimbawa, yung mga rapid bus transit. So napansin namin sa 2024 budget, tinaasan nila yung DPWH budget, ngunit yung transportation budget, binawasan po nila at nilagay nila sa unprogrammed appropriations. And Mm. then, walang guarantee na ma-implement yung mga proyektong ito. Mm. So, talagang nagiging avenue siya for insertions, for corruption, and for pork. Kumbaga kahit na sinasabi mong standby fund or parang 'di ba yung parang kung may susobra parang ganun dapat sana yan eh no yung unprogrammed funds. Ang nangyayari pa ngayon, parang mas sigurado na silang makukuha nila to kasi nga nagbabawas sila. At yung isa pa ay hindi nga siya itemized kaya mas madaling makakuha sila doon nang hindi sila masisilip. Yes, that's correct po. No? One thing na napansin po namin, sa September 2020, September 23 hearing ito sa House, no? Inamin ni Congresswoman Mika Swansing, although hindi pa siya appropriations nung panahong yun, no? Nasa Mm. 2024 at 2023 budget,
inamin niya na may unprogrammed appropriations na napunta din sa flood control, no? So, magtataka ka talaga, no? Paano ba nangyari ito? Kasi nga, standby fund siya. Ang intindi natin ay dapat pag may lubos Sobra na lang, pondo. oo. Parang for the past 10 years, deficit tayo, di ba? Nangungutang pa tayo. So, paano nagkaroon ng excess at nagastos ito sa flood control? Dahil nga walang transparency, hindi pinapakita yung mga certification, hindi natin nalalaman kung saan na ito nagagastos. Yung ganyan ba? Kasi syempre medyo ngayon na lang din nabubuhay yung mga usapin. Pero yung ganyang style ba, matagal na yan? Kasi 'di ba syempre yung dati meron tayo ng pork barrel, 'di ba? Parang ganun. Tapos rule dyan ng Supreme Court, 'di ba? Tinanggal yung ganyan. Pero obviously, parang what they're saying is this is the new form of pork barrel. Ano ba yung kalakaran noon at ano ba yung nangyari na dito ngayon na dito na nila kinukuha sa unprogrammed funds? Yes, magandang tanong yan, no? Ang sagot dyan ay nagsimula po ito sa 2022 budget. So, inanalyze po namin yung nakaraang budget since 2010. No? Ang napansin po namin, yung insertion sa unprogrammed appropriations, zero yung insertion niya dyan until 2022. Starting in 2022, lumulobo na po yung insertions dito at lumalaki din po yung total amounts niya. To the point na in 2024, umabot siya ng 700 billion na total amount para dito sa UA. So, bago itong technique nila, kaya ang panawagan talaga namin ay i-zero na muna siya dahil hindi nila pinapakita na ang argument kasi for the UA is flexibility. Kapag panahon ng crisis, pag emergency, kailangan ng standby fund. Ang argument po namin dito ay nag-exist na yung ibang standby fund katulad ng contingent fund at katulad ng calamity fund. At pangalawa, kung may emergency talaga, halimbawa ng COVID-19, kayang magpasa ng special appropriation o supplemental appropriation yung Kongreso. Nung nadeklara yung COVID-19 pandemic, after 2 weeks, nakapagpasa sila ng panibagong budget para sa COVID. No? So kayang-kaya ng Kongreso na mag-address ng mga emergencies. So yung UA is not really something na mamamatay yung taong bayan kapag wala ito. No? Ang mas kailangan ay fiscal discipline. Disiplina sa mga mababatas ngayon, lalo na sa panahon na nakikita natin na sobrang lala po ng issue ng korupsyon sa ating budget. Pero AJ, hindi nga, yun na nga, so back to the unprogrammed, hindi nga siya pumasa, di ba, na bawasan siya dito sa pinasana na 2026 budget ng House. Tingin nyo sa Senate, will they be able to do that? Na talagang patanggal i-zero nila ito? Yes, so kaya po nila i-zero out ito, no? I think si Senate Finance Chair, si Senator Sherwin Gatchalian po, mukhang agreeable po siya sa idea na i-zero po yung unprogrammed appropriation. So we will support that kung yun yung panawagan niya. Tapos I think yung ibang senator, ang indication nila ay baka maging so i-zero nila sa Senate tapos syempre mag-uusap pa yan sa BICAM. Baka ang maging katwiran nila ay itira na lang yung foreign assisted projects. But either way po kasi yung issue ng foreign assisted projects, so ito yung mga may loans po tayo, nangungutang po tayo sa mga ADB, IMF, World Bank, no, para sa mga malalaking proyekto. So, ang katotohanan naman po dito ay matagal po yung planning phase nito. So, imposible na may bigla ang loan po tayo dito. Ang nangyayari ay pinaplano po ito. Ang suggestion po namin, ilagay siya sa program budget. Ibig sabihin, lumalabas talaga siya sa GAA kung anong klaseng proyekto siya, kaysa lumalabas siya sa UE na parang lump sum yung dating niya. No? So, may issue sa transparency and accountability pag nilagay po siya sa UA. Parang nakakahanap ng way no, na para maipasok pa rin itong paraan para kuha ng pera dun sa kanilang budget insertions. Pero bukod dyan, meron din kayong FIDLAG. Iba pa ba ito na mga high risk naman na bahagi ng budget for political patronage, yung mga AIX, mga tupad? Pakipaliwanag nga sa amin yan, AJ. Yes, may 3 punto po kaming na-point out dito sa issue sa budget. No? So unang-una yung unprogrammed appropriations na napag-usapan na po natin. Yung pangalawa po is yung social patronage port-based na programs or patron-client na tinatawag. So ano ba yung issue ng patronage? No? Yung issue kasi ng patronage ay may sistema po tayo na imbis na makakuha tayo ng serbisyo sa gobyerno dahil karapatan natin ito, kumbaga ang sistema natin ay kailangan natin parang magmalimos sa mga politiko. Halimbawa, para makakuha ka ng medical assistance, kailangan mo kumuha ng guarantee letter sa isang congressman or senator, di ba? Ganon din, yung mga tulong-dunong scholarship, yung mga tupad scholarship, yung mga AIX, no? Parang ang dating ay kailangan may kakilala ka, no?
So minsan may reklamo pa na yung mga mahihirap, hindi sila nakakatanggap ng ayuda sa pangangailangan nila. At yung mga may connection, yung mga malapit sa congressman o sa mayor, sila pa yung nakakakuha. No? So yung sistema na ito, it is emblematic of yung patron-client or yung patronage politics na tinatawag. Ba't nila ginagawa yun? Kasi ang kapalit nun ay boto. So pagdating ng election, mas makakakuha sila ng boto dahil alam nila na yung patron nila, yung politiko, ay magbibigay sa kanila ng ayuda. What are we proposing? Kung tanggalin ito, no? Dapat mas mapalakas yung ating rules-based or rights-based social protection, healthcare, and education. So imagine niyo po na hindi mo kailangan magmakaawa or manlimos sa isang kongresista. Ang kailangan lang ay maging mamamayan ka ng Pilipino, may PhilHealth card ka, libre na dapat ang panggamot, libre na dapat ang services, no? Dahil provided ito sa mga government hospitals. Very no? basic social service yan na dapat that, people deserve, yung ordinaryong mamamayan, deserve naman na very basic yan na dapat hindi inililimos, ano? Yes, correct po. These are basic services na dapat entitled tayo as citizens and taxpayers of this country po. So yun yung pangalawa, yung soft pork or yung mga ayuda-based programs. Yung pangatlo po is yung hard pork o yung nakapark sa infrastructure. I'm not sure po kung narinig niyo po yung tinatawag na allocable share. So sinasabi po ni Secretary Vince Dizon na tatanggalin na dapat nila yung allocable share. So yung ano ba ang allocable share? Yung kay Senator Legarda, 'di ba? Yung mga pag-uusap nila kasi tinanong ni parang ano daw ba yung formula, 'di ba? Sa pag-allocate nila sa iba't ibang lugar kung ba't ganong kalaki, minsan ganong kaliit, ano? Yan ang tinutukoy mo. Yes po, kay Senator Ping Lacson po ata ito. Yeah, so, okay. Yung allocable share, parang may formula nga po, no? Parang ano ba yung dinidistribute nila, no? Ang basa po namin dito dahil actually hindi pinapakita sa tao yung formula. Walang dokumento kung saan makikita mo kung ano yung formula na sinasabi na ito. Ang basa po namin dito ay naging sistema po nila para makapagnegosasyon ang mga politiko sa DPWH o sa DBM o sa executive. Kasi kita naman nila to para kung sino yung malapit sa speaker, kung sino yung malapit sa pangulo, mas malaki yung alokasyon nila. No? So, allocable share. Ina-allocate siya sa mga kongresista. And nagiging form din ito ng port dahil yung mga infrastructure projects na ito, ginagamit din ng politiko. Ito for yung mga contractor. Kung sila mismo yung contractor, edi nangungurakot sila. O kung may kakilala sila doon sa distrito, edi yun yung nagiging avenue nila no, para mas makakuha pa ng boto. So, it's another form of port. Kahit hindi siya PDAF, no, yung infrastructure na pakialaman na to, no? So, pinupunta namin, hindi lang issue ng flood control. Kung napapansin niyo po, kung mag-dig in po kayo sa budget, lumalabas ito sa mga infrastructure projects ng DPWH, pati yung mga farm-to-market roads, pati yung mga irrigation projects. In fact, may isang abogado na napatay dahil nag-iimbestiga siya ng irrigation project sa Surigao. No? So, yung mga issue, diba, yung mga issue na ito, lumilitaw na yung mga anomalies dito sa projects na ito. And we're calling this out na nagiging form of pork barrel na rin ito sa infrastructure ng gobyerno. Pero do you see, kaya ko binanggit si Senator Legarda kasi isa siya doon sa nag-point out na may isang din, 'di ba? Yung parang tinatanong niya nga just the other day I think or yesterday, na nandun si DPWH Secretary Vince Dizon. Sinasabi nila, pinag-aaralan daw nga nila kung paano nangyayari yung ganitong allocation na may maliit na probinsya or city na sobrang laki ng budget. Pero sa tingin nyo ba, sa dami niyan, magagawa nila ng paraan yan? And can they come up with a certain formula, halimbawa in terms of population or yung laki or yung pangangailangan kung flood prone itong probinsya na ito, mas malaki, kaya nilang gawin yan? Sa tingin po, kakayanin po. Dahil sa totoo lang po, nung Aquino administration, no, walang lumalabas na ganitong issue. Dahil nung panahon yun, ang secretary ng DPWH ay si Secretary Babe Singson, may sistema daw siya na meron silang master plan sa infrastructure. Actually, yun naman po talaga ang kailangan natin. Hindi isang formula na every year babaguhin o every year ika-calculate. Kailangan ng isang master plan. Dahil yung infrastructure, pang long term po yung planning nito. So if you have a master plan, ang basis ng master plan ay yung input ng engineer, yung input ng mga scientists, kung environmental ano ba yung mga concerns, environmental planners, urban planners, no. Mahalaga yun ang nagiging basehan ng kung saan i-allocate yung infrastructure. Ang problem sa ngayon, ang nagiging basehan ay
politics, no? So, pag politics, mas motivated sila by kung sino ba yung malapit sa speaker, kung sino ba yung malapit sa presidente, imbis na scientific, evidence-based, at pangalawa, hindi siya transparent, no? Hindi nakikita ng taong bayan kung ano ba yung formula, kung ano ba yung basehan. Kung nakaplano po ito, pwedeng i-publish ng DPWH kung ano yung long-term plan at check ng taong bayan. Gumagawa ba ng tamang proyekto sa distrito namin, for example. So, na-check, na-verify, na-audit ng mga citizens ang infrastructure implementation. May binanggit ka na certain proposals nyo, 'di ba? Pero ano pa yung mga gusto nyong tutukan pagdating dito sa sa pagpapasa o sa proseso rin dito sa pagbusisi ng budget? Well, yung isang pinakamalaki pong proposal po namin ay magkaroon po ng open budget transparency server. So anong ibig sabihin na to? Siyempre familiar po tayo na sa pagtuwing election, no? Meron open transparency. May election transparency server, 'di ba? Yung online siya, hosted siya ng COMELEC. So every time na may boto na pumapasok in real time, pwede mong i-track, pwede mong i-monitor 'yon, 'di ba? So yun yung idea na gusto natin din i-implement sa budget. Ang problem kasi sa budget ngayon, ang nakikita lang ng taong bayan ay yung NEP, yung National Expenditure Program na pinapublish ng DBM sa simula ng proseso, tapos yung GAA na tapos na yung proseso. Pero paano yung mga nasa gitna? Paano yung mga committee hearing? Paano yung mga inapruba ng House? Paano yung Senate, no? Yung Senate version ng budget? Tapos may BICAM ka pa. Di ba yung issue sa BICAM ay doon nanggagaling yung insertions, doon nagkaroon ng mga small committee na sila-sila lang yung nag-uusap. Tapos hindi na nakikita ng taong bayan kung ano yung update sa budget. So ang gusto po natin ay maging bukas po siya. May transparency server na updated in real time. Tapos dapat madaling gumawa ng analysis. So machine readable, kumbaga naka-Excel file na dapat siya na pwede mong i-download, pwede mong gawan ng analysis. Kasi ang antidote po sa cancer ng corruption ay yung transparency and accountability at yung participation ng civil society. Tayo po ang magiging immune system dito sa sakit ng corruption sa bansa natin. Yung naalala ko kasi nagsabi ang House na magbibigay ng kopya. Nabigyan ba kayo ng kopya nitong proposed budget? Ayun nga po, hindi po kami officially binigyan ng kopya ng Appropriations Committee. Ang ginawa po namin ay lumapit po kami sa ilang members ng House na very willing and open na mag-engage sa civil society. So sila po yung nagbigay ng kopya sa amin, pero yung halimbawa yung Committee on Appropriations, hindi po kami nabigyan ng kopya. Even yung hearing po ng BARC, yung Budget Amendments Review Subcommittee, yung pumulit sa small committee, hindi po namin nalaman agad na may hearing na po sila. No? So hindi po kami nabigyan ng report, hindi po kami nabigyan ng update. Kaya yun din yung hinanakit namin bilang civil society. Para hindi kami nabigyan ng pagkakataon at talagang totoo, tunay na maging bahagi ng proseso ng pagsasagawa ng budget. Binanggit mo na rin yung small committee, tapos yung ano yung sinasabi mo na meron pa rin kapalit or even in the BICAM, may way ba ngayon na kung sakaling magkaroon ulit ng insertions, may way ba yan na matitrace kung sino yung gumawa niyan? Ayun nga po. Apparently, naka-livestream yung BARC. So yung BARC is yung Budget Amendments Review Subcommittee. No? So ito po yung binabandera ni Congresswoman and Chairperson ng APRO na si Congresswoman Mika Swansing. Sabi niya, wala ng small committee, may BARC na lang na mag-handle dito. And then, ang selling point po niya ay naka-livestream po ito sa YouTube. So totoo naman po na naka-livestream po ito sa YouTube. Pero pag pinapanood niyo po yung committee, so dinidiscuss po nila, mukhang may mga proposal na silang hinanda. So ibig sabihin, bago pa nagsimula yung meeting, mukhang nagmi-meeting na sila sa labas o bukod pa sa nala-live stream. So hindi natin alam kung ano yung nangyayari doon. Baka yung committee lang yung nag-prepare noon, pero hindi namin alam dahil hindi kami binigyan ng report, hindi kami binigyan ng minutes, hindi kami binigyan ng version na in-approve ng BARC po. So yun din yung isang concern po namin. Halimbawa yung budget ngayon na 2026, parang nakita nyo na ba yung bukod dito sa mga unprogrammed appropriations, makikita nyo na ba kung kanino or saang distrito or saang lugar yung may mga insertions? Well, so yes, makikita na natin. No? Ang problema ay naka-PDF yung file. No? So ibig sabihin, 2,000, 3,000 pages po yung buong dokumento. Mahirap po siya i-analyze. Kaya ang panawagan po namin, gawin niyo ng Excel file. Kasi yung NEP at yung GAA, Excel file na. So kaya natin gawa ng analysis ito. So dahil PDF siya, it takes time. Ang problema doon, dahil it takes time, hindi na kami makapag-comment. Magko-comment na lang kami, tapos na. So currently, inaaral namin ito para ma-identify saan ba
yung mga insertions, saang distrito ba. But generally, may mga nakikita na kami. No? So for example, yung flood control, nabawasan nga, pero may ibang infrastructure na nadagdagan pa. So halimbawa, yung convergence and special support programs ng DPWH and yung asset preservation. So nandito po yung mga multipurpose hall, nandito po yung mga evacuation center, nandito po yung pag-akalkal ng daan at paggawa ng daan. So dito sa line items nito, ito yung parang mas pinapaboran nila dahil wala ng flood control. No? So, kailangan natin bantayan kung ano ba yung nangyayari dito sa infrastructure budget natin. Yan na nga yung sinasabi mo, kailangan bantayan. At this point, ano ba yung mensahe nyo sa publiko? Kasi medyo parang marami na rin yung nadidismaya. Sabi, bakit daw wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. Eto, magpapatuloy pa yung budget deliberations. Meron pa sa Senate, magkakaroon pa ng BICAM. Ano ang mensahe mo habang gumugulong yan? Yes, well, ang mensahe po natin sa mga mamamayan ay ipagpatuloy po natin. No? So I think dahil sumali po tayo sa trillion peso March at magkakaroon po ulit ng March ulit sa Nobyembre, mahalaga na nakikita ng ating mga mababatas na binoboses natin yung mga concerns natin, yung mga hinaing natin. Mahalaga na nakikita nila na binabantayan natin sila. Again, yung pinaka-antidote, yung pinakasagot sa corruption ay yung mga mamamayan, yung mga citizens na binabantayan natin sila. No? Yun tayo ang magiging immune system sa cancer ng corruption. So magpatuloy po tayo, no? Bantayan natin yung mga hearing, ituloy natin yung mga panawagan na maging open yung BICAM, na maging bukas sila sa mga SALN nila at ilabas lahat ng dokumento na may kinalaman sa budget at i-hold natin sa mas mataas na standard yung ating mga legislators, lawmakers, at pati yung mga nasa executive like yung Pangulo at yung secretaries nila. So yun lang po, tuloy po tayo sa pagbabantay ng budget. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.